So, yung USA versus Jordan. So, again, no, yung USA at saka Jordan, yun ang game na nagpapatunay na hindi porket may NBA player ka na napakahusay na si Rondae Hollis Jefferson, naturalized, and Jordan is playing an organized basketball na sila. May sistema na sila. Ito yung tumalo sa atin. Pinakinggang kumbaga napanood ko yung highlights nung Gilas versus Jordan nung sa FIBA qualifying tournament o yung sa FIBA qualifying window na si Brownlee yung import. Okay? Ang score natin doon is 90, tapos yung Jordan 91. So it shows meron tayong panapat sa opensa with Brownlee. With Brownlee there, didikit tayo. Alam mo, kung naipasok nga, yun kung si Ray Park, kung naipasok ni Ray Parks yung kanyang tira, kaso kasi parang parang minadali na ni Ray parang kumbaga parang under time pressure na si Ray. Si Ray yung tumira. Si Ray Parks yung tumira. Pero kung pumasok yung tira niya na yun, malamang panalo tayo sa Jordan. Siguro 92-91 yung score. Yun lang yun, yung sa isang tira na yun. Kasi, binantayan na nila si Brownlee. Dahil si Brownlee nun, mainit na. Mainit si Brownlee, si Heading nakakashoot, si Ray Parks nakakashoot on that game. At organisado na yung Jordan iba yung naturalize nila sa qualifying tournament, iba yung naturalize nila dito, mas magaling yung naturalize nila dito. Si Rondae Hollis Jefferson. So kung organized basketball na yung Jordan, natalo pa at may NBA player silang kasama, natalo pa rin. Kasi sino ang kalaban? Team USA. Team USA na ang bibilis, lakas ng katawan, hindi nga napapagod At hindi lang yun, umiikot yung bola nila kahit sino umi-score. Diba? Saan ka nakakita si Jalen Bronson, pinopostihan yung yun na yun pinopostihan yung bantay niya na Jordanian. Pero kaya niya The same thing na yung ginawa ni Pugoy. The same thing na yung ginawa ni Pugoy. Kung tutuusin, may yung sinasabi ko yung nakaharap ng Jordan is super lakas lang na team. Sobrang nakakatakot na kalaban na team. Yung USA ang kalaban ng Jordan. Pero kung ibang team yun, panalo yung Jordan sigurado. Tinambakan nga yung yung Jordan 110-62. So yun yung brand ng USA basketball, nananambak. So yun hindi yun evident to sa game na yun, yung USA versus Jordan. Hindi lang sapat yung may sistema ka, may preparation ka, meron kang NBA player na naturalized. Kasi depende pa rin sa makakalaban mo kung ang kalaban mo is talented as a unit and as individuals, yun ang mahirap talunin. So agree ako dun sa sinasabi ni Coach Pido Harencio. Napad ko lang sa YouTube yung interview ni Coach Pido. In-interview siya ng isang radio station. So ang kay Coach Pido, ang sabi niya, hindi naman daw sistema, preparation, ganun din yun. Kasi yung sistema ng coach is sumusunod doon sa gaano kahaba yung preparation mo. Kasi yung sistema ng coach, kailangan makabisado ng player Kailangan matutunan ng player yung sistema ng coach. Kahit sinong coach yan, kailangan ma-adapt muna ng mga players yan. Mag-buy-in sila dun sa sistema. At paano sila magbabuy-in doon sa sistema? Kasi meron silang preparation time na pag-aralan, i-master, magkamali, matalo at matuto.
'Di ba? Sipin mo na lang kung ang Pilipinas is laging nasa Jones Cup. Yung Gilas mismo is laging nasa Jones Cup. Aside from pocket tournaments in Europe or in China. Kasi maganda naman ang ano natin sa friendlies eh. Maganda naman ang estado natin eh. Kaso nga lang pagdating ng actual preparation, doon lumalabas yung flaws nung sistema na bigla kang may ipapasok na biglaan yun. Bigla kang may ipapasok na NBA caliber player na hindi naman sanay yung other 11 na kasama siya ng matagal. Sige, fine, maaaring at home sila, off the court may chemistry, pero within the game, and kung bara-bara yung sistema or yung dribble drive ang gagamitin, wala na yun. Yung dribble drive offense is parte ng yun na napansin ko, yung dribble drive and kick is parte lang, isa lang yun sa options ng FIBA teams, including Team USA and Jordan. Kasi kagaya nun, di ba, nakuha ni RHJ yung bola, hindi naman siya kagaya ni Clarkson, pag nakuha yung bola dire-diretso sa basket, hindi. Hinahanap pa rin ni Ronde Hollis Jefferson yung mga kakampi niyang tumatakbo dun sa 3-point area kasi pwede niyang bigyan ng bola yun. Libre yun. Unlike Clarkson, pag nakuha yung bola, sprint, dunk, or layup. Kay Ronde Jefferson, hindi. Kung pwede niyang hanapin yung mga kakampi niya, yun muna. Then kung alam niya na pwede niyang ituloy-tuloy kasi may advantage na siya, tsaka niya gagawin. So, yun lang po.